Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jules Vlog. Sabi niya, Sir, maiba ko sa topic po. Kung ang misis ko ang nakabaril sa magnanakaw, nasa akin ang name ng baril. Di ba siya makakasuhan? Okay, bago natin yan sagutin, bilang isang firearms instructor ay karapatan ko rin ng magbigay ng aking opinion tungkol dito. Dahil nagkakandak din tayo ng mga gun safety seminar at ito ay isa sa mga magandang topic. Kaya bibigyan ko ito ng pansin. Okay? Pero bago natin yan bigyan ng opinion ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga subscribers. Tayo ay tingnan lang natin kung ilan na tayo. 40,774 na mga subscribers na. At maraming salamat sa inyong mga magagandang comment sa inyong pag-share ng ating mga videos, sa mga pagta-thumbs up, at lalo tigit maraming salamat sa ating mga silent viewers na hindi nag-i-skip ng ads. Ang ating pong YouTube channel, kagaya ng lagi kong sinasabi, ay ginawa ko hindi para kumita ng pandagdag na kita, kundi ito ay tinutulong ko sa ating mga 6 na mga bata na ating mga beneficiaries, mga anak ng single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral. Dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral at okay naman ang ating income dito sa ating kumpanya, dito sa Mayadin Shooting Range. Ako po ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako po ay 21 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at maraming salamat doon sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Yan po yung number natin na GCash para sa ating mga beneficiaries at pasasalamatan natin yung mga nagpadala dyan. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platoon Buyomay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Bangilista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin natin Sir Adrian. Shout out din kay Conrado Ilolailio, kay Junior Diaz, kay Dennis Sardonia, ng Pulangi Albay, at special thanks kay Noli Pisa America ng Virginia, USA sa pagpapadala niya ng cash sa ating YouTube channel, sa ating premiere videos. At yung pinadala ay naibili natin ng salamin, yung isang reading glasses, yung isang bata na may problema sa kanyang mata. Okay, thank you sa iyo at sana marami pa ang tumulad sa inyo na may ginito ang puso na pagtulong at bahala na si Lord ang magbalik ng pagpapala para sa inyo. Okay, so puntahan na natin yung tanong ni Jules Vlog. Sabi niya, Sir, maiba ako ang topic. Kung ang misis ko ang nakabaril sa magnanakaw, nasa akin name yung baril, di ba siya makakasuhan? Okay, ito ay opinion ko ha. Hindi ako abogado, pero ito ay opinion ko. Bahala na kayo kung anong opinion ninyo. Kung kayo ay may baril na lisensyado, of course, sabi niya nasa pangalan niya yung baril, ay turuan ninyo yung asawa ninyo na gumamit ng firearms. Turuan ninyo. At ako, kahit yung meron pa, kahit yung anak ko, kahit underage, tinuturuan ko na ng paggamit ng baril. Dahil ang katuwiran ko pag yung mga bata na yan punta muna tayo sa mga bata, hindi mo tinuruan ng gun safety at paggamit ng baril, yan ay magiging magiging alam niyo mga bata yung lagi nga bakit ka pinagbabawal yun, so hindi nila alam. So dapat turuan na ninyo yung mga bata ninyo na wag humawak ng baril. Magiging curious yan.
pag hindi nyo pinapahawak ng baril. Pero pag pinahawak na ninyo ng baril yan, pero dalhin ninyo sa firing range. Siyempre, under your supervision. Para hindi sila ma-curious. Kasi pag curious yan, pag kayo hindi nakatingin o nakita nyo yung baril na unattended yung baril ninyo, papakialaman yan. Dahil gusto nilang malaman yung baril kaya may mga nabalita na yung bata nakabaril. Kasi nga hindi niya alam kung ano ang epekto ng baril So, gano'n ang ginagawa ko at yung mga anak ko kahit may mga kalaro sa bahay, pag may sasabihan ka kaagad nila yung kalaro nila na huwag ninyong hawakan yan dahil yan ay ganun. Pero sinasabi ko sa anak ko, pwede mong hawakan yan basta ako ay kasama mo. Yun. So, gano'n ang ginagawa ko. Tuturuan ko. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Let educate your gun. Educate your children. Hindi yung baril ang mag-educate sa inyong mga anak, okay? O sa inyong pamilya. Educate ninyo lahat ng member ng inyong pamilya na kayang humawak ng baril. Yun ang para sa akin. At meron ako napanood na pelikula na true story. Nangyari sa Amerika. Yung bata ay na lalaki, bata pa, parang nasa mga elementary pa lang yun May pinasok sila ng mga masasamang loob. Ang gamit ng bata ay 22 rifle. Awan ko napanood ninyo yun. Napatay niya yung mga masasamang loob na pumasok sa kanilang bahay. Napatay niya. Gamit niya yung baril ng tatay niya. Hindi siya nakasuhan. Pero siyempre iba rin ang batas sa kanila. Hindi siya nakasuhan. Hindi ko mo siya i-minor de edad o so, punta na tayo dito sa tanong. Kung yung misis mo ba ay nakabaril ng magnanakaw. Ito ang opinion ko dyan Kung nasa loob ng inyong property o kung nasa loob ng inyong property, sa loob ng bakuran mo, nasa loob ng bahay mo, sa palagay ko ay hindi makakasuhan. Bakit? Nasa loob ng property mo 'yon. Anong ikakaso? Halimbawa, illegal possession of firearms. Hindi makakaso ng illegal possession of firearms dahil yung baril ay nasa loob ng iyong property. Kasi may perimeter yan Nasa loob ng iyong property. Hindi makakasuhan ng illegal possession of firearms. At ang pwede lang kasi kung ang ginamit na baril ay hindi lisensyado, makakasuhan. Ano ikakaso ng mga pulis? Ay di illegal possession of firearms. Yun lang naman Ngayon, sinong magkakaso? Yung nabaril. Naririnig ko ito sa mga abogado na those who come to court must clean his hand. Yun ang naririnig ko sa mga abogado. Hindi ako abogado Kung ikaw ay magdidemanda, malinis yung kamay mo. Wala kang ginawang kasalanan. Magdidemanda ka, ikaw ay magnanakaw ka. At sinong magnanakaw ang magdidemanda? Pero, kung ang binaril, ito argumento na ito bahala na yung mga abogado dito. Kung ang iyong binaril ay nasa labas na ng iyong property, maari pa siguro makasuhan ka dahil nasa labas na ng property mo yun Nasa labas na ng property mo yun. At marami kasing argumento yan lalabas yan yung mga self-defense. At kung napatay mo, ay maaring may kaso. Kasi hindi naman sinabi dito na hindi naman dito sinabi na basta na baril Kung napatay, may investigasyon pa rin yan. Pero bahala na yung mga investigador dyan kung paano palalabasin. Kasi yun nga, nabanggit natin yung kung namatayan, kinakailangan ay may palalabasin natin na self-defense. Palalabasin natin na self-defense, yung unlawful aggression. Ikaw ba ay aggressor ba? Kasi para sa akin, hindi ko mo nagnanakaw ay papatay na natin. Pwede natin barilin sa paa lang. Huwag naman natin patayin para lang siya. Ma-disable siya o masuppress siya.
Okay na kailangan may reasonable necessity. O reasonable ba yung pagpatay mo sa kanya? Yun ang mga argumento ng self-defense at lack of provocation. Ay wala kang lack of provocation doon kasi pumasok siya sa loob ng ano mo eh. So, kung napatay mo yan, pwede kang magkamero ng investigasyon. Kasi yung unlawful aggression, hahanapin yan. Yung reasonable necessity, hahanapin yan. Yung lack of provocation, hindi naman ikaw nag-provoke doon eh. In your part ang nakalagay eh. So, para sa akin, kung nabaril mo lang yan at hindi namatay, palagay ko walang kaso. Pero kung namatay, ay ibang usapan na yun. Hindi ako makakapagsabi dyan na ano. Kaya kung halimbawa ako ay babaril ng isang magnanakaw, hindi ko papatayin. Kung papatayin ko man, ay kinakailangan ay may unlawful aggression. Yung halimbawa ay nagising ka at ikaw ay inatake nung magnanakaw, ay may unlawful aggression na doon. Whether siya ay armado pa. Dahil lahat ng mga magnanakaw may armas yan eh. O, di siyempre, tataniman mo na yun. Bibigyan mo, bahala ng abogado doon. At yung reasonable necessity ay nandoon na rin. Kasi nasa loob kang pamamahay mo. Pag ikaw ay nasa loob ng iyong property, mas malaki ang, sa tingin ko lang malaki ang iyong tsansa kaysa sa nasa labas ka. Nasa loob ka ng property mo eh. Kaya nga ang sinasabi ko sa may mga road rage, lalo kung may mga dalang baril, huwag lumabas na sasakyan. Kasi, correct me if I'm wrong, ang sasakyan ay extension ng iyong property. Extension yan. Pag ikaw nasa loob ng iyong sasakyan at ikaw ay nakabaril, ay malaki ang laban mo dyan. Dahil po pwedeng ina-assault ka. Pero kung ikaw ay lumabas ng sasakyan, kaya nangyari yung viral videos na nabaril niya yung naging kasuntukan niya. Bakit ka nakipagsuntukan? May baril ka. Kaya may ginawa akong live sa Facebook na huwag kang makipagsuntukan kung may dalang baril ka. Dahil pwedeng maagaw sa iyo. At pag ikaw ay natalo, anong gagawin mo sa baril mo? Ipagyayabang mo, kahit mo ako natalo, may baril naman ako. Ay, hindi mo naman kinala. Siyempre, gagamitin mo na yan. Natalo ka na eh. So, nandun yung chance na makamatay ka. So, alam niyo pagdating sa korte, abogado na ang mag-ano niyan. Kaya nga may mga tagapagtanggol tayo eh, na mga abogado. Pero ito ay opinion ko lamang. Hindi ko alam yung opinion ninyo. Kung namatay, ibang kaso yun. Ibang usapan yun. Ang na dun ay kinakailangan ay may self-defense na dun. Kasi walang batas na nagsasabing patayin mo ang magnanakaw. Walang batas na nagsasabi. Ang batas lamang na pwedeng pumatay ay yung self-defense. Kaya nga yung may unlawful aggression, yung aggressor ba ay unlawful, may armas o o may reasonable necessity ba? Ano yung reasonable necessity mo na dapat mong pagtanggol yung mo? Dapat mo ba siyang patayin o dapat mo lang siyang ipin down? Yun. At ikaw ay wala kang ginawang provocation. Okay, hindi kayo nag-away muna o basta wala kang part ng nagprovoke ng away. So, yun ang mga types ng kaya hindi tayo abogado. Bahala na yung abogado dyan. Pero, para sa akin, turuan ninyo gumamit ng firearms ang inyong mga misis at ang inyong mga membro ng pamilya basta't gagamitin lamang sa loob ng pamamahay bilang self-defense. Hindi para pumatay. Kung ang magnanakaw ay nasa labas na ng gate ninyo at binaril mo pa, ay merong kaso yan. Kasi nasa labas na ng gate ninyo, binaril mo pa eh. At hindi ko mo magnanakaw nga, ay pwede na nating patayin. Pwede nating barilin. Disable lang. Pero pag iba na kasi pagka may namatay na eh. Malawak ng investigasyon. So,
turuan natin ang ating mga membro ng pamilya para sa self-defense. At yan lamang ang masasabi ko. Kung may mga opinion kayo, i-share ninyo. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Pero sa akin lang turuan ninyo ang mga member ng inyong family na gumamit ng firearms. Kasi yan ay basta nasa loob ng inyong property, malaki ang tsansa ninyo na ma-acquit o mapawalang sala. Dahil pag ang binaril nyo ay magnanakaw, ay yung sabi ng mga abogado ng court ay those who come to court must clean his hand. Wala siyang kasalanan. Ay paano siya? Bakit ka nabaril? Ako po ay nagnakaw. Ay ano yun? Ang sabi nga ay must clean your hand. Dapat wala kang kasalanan. So yun lang ang akin. At hindi naman tayo abogado, pero pagdating sa korte, abogado naman ang naglalaban dyan eh. Pero kung magnanakaw ang nabaril natin ay siguro yung magnanakaw baka hindi na magdemanda yun. O kung napatay natin ay abogado ang magtatanggol sa atin. Pero ang sabi ko nga, mas mabuti pang kaysa tayo ang namatay ay pagtanggol na natin sarili natin. O kaysa doon sa tayo ang may sabing mas mabuti pa yung mas mabuti na yung Muntinlupa kaysa sa kain lupa. Sabi ng mga nakakasalamuha kong mga manginginom. Okay, so yun lamang ang masasabi ko diyan. Depende yan sa naging senaryo. Kung namatay ba o sabi lang, nabaril lang naman ang tanong dito, malaki ang laban natin dyan. Pag nabaril. Okay, so, ano man ang opinion ninyo dyan, ay igagalang ko. Itong sa akin, ay opinion ko to. At ang mapapayo ko lamang ay, turuan natin gumamit ng firearms ang ating mga kasama sa bahay. Okay? At kung tayo ay nasa loob ng ating property, malaki ang laban natin. Kasi kasama din naman yang yung paggamit ng baril sa pagtanggol ng iyong mga property. Kasama din yan. So, pero ito lang masasabi ko pag sa labas na ng inyong property ay may kaso na yan. Pag nasa labas na ng property, may kaso na. Kasi ang license ay hindi pa pwedeng i-transfer o pwedeng hindi man yan conjugal, hindi man conjugal ang license. Okay? Parang driver license. Nagmaneho yung asawa mo, ang dala license mo, ay may driver license naman yung asawa ko Hindi pa pwede yun. Ang license po ay individual yan, pansarili. Okay? Yan ang masasabi ko lamang. Yan ay sa isang tao lamang kung kanino lang nakapangalan. Okay, kaya lang yung baril ay nasa loob ng property mo, sa tingin ko ay kahit pa yung misis mo ang gumamit yan, hindi naman siya makakasuhan ng illegal possession of firearms dahil yung baril ay nasa loob ng property mo. Kung yan ay ginamit sa labas ng property mo, ay may illegal possession of firearms yun dahil labas na ng property mo yun Kasi nakalagay naman doon sa license mo Kahit pa ikaw ay may permit to carry, ikaw lamang ang may karapatan na maglabas ng baril mo sa labas ng iyong property. Yun ang pagkakaintindi ko lang So, pag nasa labas na ng property, halimbawa, nahuli yung misis mo, dala-dala yung baril sa labas ng property mo, ay may illegal possession na yun dahil hindi naman sa kanya nakapangalan yung license. So, yun lamang ang aking masasabi na kung ano man yung inyong opinion, maglabas din kayo ng inyong opinion para matimbang natin. Yun lamang aking pagkaintindi dyan, limitado lang. So matotal ay mag-ingat pa rin tayo. Mas mabuti na yung may alam kasi ang sabi rin sa batas ay ignorance of the law excuses no one. Hindi natin masasabi sa pagdating na nagkakaso na tayo, sabi natin, hindi ko alam naman yung batas na yan. Hindi pa pwedeng ikatuwiran sa korte yan. So yan,
At panatilihin pa rin natin yung lamig ng ulo. At maging ano tayo, maging umiral pa din yung ating mapagpasensya. Mas mahirap pa rin yung may kaso kaysa sa walang kaso. Okay, so babasahin ko lamang yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Ranyuan ay may 100 plus na engagement. Si NDC Noy Pisa America ay may 29. Si Rinaldo Arsenio ay may 71. Si Alias Bibi ay may 8. At yung ating mechanic girl, si Chinchin Gutierrez ay may 100 perfect na attendance. Okay, so maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel at thank you very much. God bless us all.